Pagpapatuloy ng ating munting katuwaan dito sa Batang Mercenaryo Chapter 247, kumpirmadong lulan nga ng sasakyan ang dalawa nang mahulog ito sa bangin. 008, ayusin mo sarili mo. Mahinahong banggit dito ni 016. Napamura na lamang ito nang hindi pa din nakarespond si Kalbo sa kanya. Mag-isa niyang kinakalaban ang mga kalaban nang walang humpay naman nagpapaputok sa kanila. Hindi sila binibigyan ng pagkakataong makapagpahinga. Ngunit ilang saglit pa ay nagising na nga si Kalbo at bumawi ito ng putok. Nagulat naman sa ginawa nito si 016. Humingi naman agad ng paumanhin si Kalbo at nakatulog daw siya. Subalit tila iba ang pahiwatig sa kanya ni 016 at binanggit na masyado na din daw siya pagod at parang matutulog na lamang din. Pero bumawi ito si Kalbo sa bata sabay sabi, alis muna tayo dito. Sa sumunod na eksena, sa may hideout ng mga kalaban, pero wari ko dito ay membro ng Mercenary Association na inatake ng numbers kamakailan. Pinag-uusapan ng mga ito kung gaano daw sila kaswerte at sakto ang labas ng dalawang numbers. Kasi nga raw ay madali lang para sa kanila ang pag-raid sa hideout ng mga ito na wala ang dalawa. Dugtong pa ng isa, kailangan pa din natin mag-ingat. Sila ang dumali kina Jake at Glenden. Kaya nga puro walang kwenta lang pinapagawa sa dalawang yun eh. Mga supot na yun, sabat naman ng isa sabay dugtong pa. Pero di naman papagawa sa atin ang mga ginawa ng dalawang yun, di ba? Kung ganun man, nakakainis yun. Tugod naman ng isa nang may biglang sumabat. Sa ngayon, patuloy na tinutugis ng Alpha Team ang dalawang numbers. Aba, 20 na katao laban sa dalawa at hindi pa din tapos. Sarkastikong sagot naman ng isa na kinumpirma naman ng kausap na may pag-ayon dito at ito pa nga ang nalaga sa Alpha Team ngayon na nagpagulat naman sa dalawa at biglang ngising na pasabi, oy, ayos mukhang may rason nga ang pagpapatawag sa atin ni boss. Napatayo na ang isa at nagyahanda na daw siya. Subalit hindi daw sasama ang may puting buhok at may gagawin din daw siya na nagpakunot naman ang noo ng isa. Kung kaya tinanong neto kung tutulungan daw ba niya si Arnold. Uunahin lang ako ni Arnold kung tutulungan ko kaagad siya. At lipat nga tayo sa eksena kung saan ang grupo ni Arnold na sumalakay sa hideout ng mga numbers. Tuloy lang ang pagpapaputok ng mga ito habang papalapit. Nagbato pa nga ng flashbang sa loob, pampabulag saglit sa mga tao sa loob at nakapasok na nga ang mga ito. Proud si Arnold sa kanyang strategy at di daw sapat na ipinatawag pa siya ng boss para sa mission na ito. Biglang balik ang eksena kung saan ipinulong ang tatlo para sa mission. Kanilang napag-alaman na ang numbers ay ang mga misyonaryong wala pa sa 10 katao na may kakaibang abilidad na nagpagulat sa mga ito na ipinatawag sila para lamang sa kulang na 10 katao. Kala daw kasi nila ay war ang pupuntahan at tatlo pa talaga sila sabay-sabay na pinatawag. Napatayo pa nga bigla si Arnold at inisip na mali ang pagpapatawag sa kanila subalit parin tugon ng isa na order ito ng boss at huwag maliitin. Inyong alalahanin na ang mga ito ay ang pumaslang kina Jake at Glenden. Ang mga yun ay papahamak din naman ang mga sarili nila bukas sumakalawa. So anong problema dun? Sarkastikong sabat naman ng may puting buhok. Hindi ganun kasimple yun. Kaya pinatawag kayo dito. Sagot naman ng opisyal. Makailan, aksidenteng nagka-info si Jake sa numbers at inalok niya ito na sumanib sa kanila pero tumanggi ang mga ito. Tumanggi? Ba't hinayaan pa niyang mabuhay ganun? Banggit pa ng isa. Bago pa nila ito magawa, nung araw din yun, namatay si Jake sa aksidente. At ang mga agents natin na nag-imbestiga ay inatake din. So hindi tayo nagkaroon ng oras para sa numbers nun. At nito lang, si Glenden, 10 ng kanyang hukbo ay namatay din sa mission. Tens of millions of dollars ang nawala at 60 katao kasama ng dalawa. At nito lang napagtanto ng lahat ng yon ay kagagawa ng numbers. Bigla naman nag-hype agad ang mga mukha ng tatlo, sabay sabing, interesting. At kasunod nga ng tagpo, balik eksena kay Arnold na na-disappoint at natapos daw ng maaga kaysa sa ina-expect niya. Subalit nag-iba ang mukha nang marinig mula sa loob na wala silang makitang kalaban. Sabay may sumigaw, labas! May bomba! Subalit bago pa man makalabas sila ay sumabog na nga ito. Nagulantang naman si Arnold sa nasaksihan at napaisip pa kung yung mga bomba ba daw ay itinanim para mawala yung mga traces nila kasabay yung mga intruders. Naputol naman ang pagmuni-muni ni Kalbo nang may biglang nagpaputok sa likod. Napangiti ito sabay sabi, laban talaga kayo ha? Sa gantong ganap, nagkagantihan na nga ng putok ang dalawang panig at nagpakita na sina 018, 004 at 002. Sa ganap ng Chapter 248, nakikitang natawag si 018 kay 008. Subalit nagtaka ito nung naputol bigla ang tawag. Nun din ang reaksyon ng dalawa. At sa gayon, nagutos na si 002 na damputin na ang kanilang mga armas at i-check ang CCTV detection sensors. Agad naman kumilos ang mga ito nang may pagtataka sa mga nangyayari. Nang makita na nga ni 018 ang CCTV, niyang natuklasan na offline na ang ibang monitor pati ang mga sensors sa bahaging iyon. Bigla naman nag-red eye monster mode si 002 at inutos na i-activate ang mga bomba na nagpa-hype din bigla sa dalawa. At sa gantong ganap, sumabog na nga ang kanilang hideout sa RPG ni Arnold. Kung nahuli lang tayo ng bahagya, nalaman na tayo ng RPG, ani 004. Kung nagawa nilang ma-disable yung mga nakatago kong sensors, yung mga yan ay preparado talaga sa pag-atake sa atin. Sagot naman ni 018. At nagumpisa na nga si 002. Inutos kay 004 na kumaliwa at tirahin ang mga kalaban doon. At kay 018 na hanapin sina 008 at 016. Agad naman ito sinang-ayunan ni 004 at biglang kumaripas na.
si 018 ay nagtatong pa nga ng 008 at 016. Sinigot naman agad ni 002 na sigurado akong inatake din mga yon. At wala ibang bit-bit na armas liban sa pistol na sinangayon na naman ni 004 habang tumatakbo sabay sabing dahil mag-grocery ang mga yon, walang gaanong dalang armas nang maalala niya nung bilin siya ng manok sa mga yon. Sabay pagmamadali kay 018 na puntahan na agad ang mga ito at batid niyang delikado ang kalaban nila ngayon. Umakto na lamang si 018 sa utos ng dalawa at tumakbo na. Kabalit kahit anong ingat ay namataan pa din siya ng mga kalaban sabay ipinaalam kaagad nito sa mga kasama. Enemy spotted na sinabayan ng putok ng mga kalaban. Nakailag naman ito at nakipagsabayan ng bahagya subalit iba ang misyon niya ngayon kung kaya marurot ito papunta sa motor na nakakuble at agaran itong tumakas palayo sa mga kalaban. Nag-report naman kaagad ang dalawa kay Arnold at sinabing dalawa sa mga kalaban dito banda ay may tama at yung isa ay nakatakas. Tandaan nyo, utos naman kaagad ni Arnold sabay sabi na wag hahayaan kahit isa sa kanila ay makatakas. Sasagot pa sana ang isa subalit biglang naputol ang linya na ipinagtaka naman ni Arnold. At ganun nga ang kasunod ng mga ganap. Tinarahan na pala ito ni 004 upang hindi na makasunod kay 018. Kakaibang galawan ang ipinamalas ni 004 para sa kanyang manok na inaasam. Sabay sorry kay 002 at kailangan daw niyang gawin yon para walang makahabol kay 018. At babalikan na lamang niya ang left side ulit. Ipinakita naman agad ang pagkagulat ni Arnold sa mga hindi inaasahang kaganapan. Ang inakala niyang madaling trabaho lamang ay sila pa yung nalalagasan. Subalit paano daw nangyayari ang mga yon kung yung dalawang numbers ay tinutugis pa rin niya yon? Isa yung tumakas at tapos kulang sa 10 ang mga yon? No, mali ba yung impormasyon? Nang gagalaitin na ito sa galit at ilang saglit pa, nagkakitaan na nga si 002 at si Arnold. Galit na galit itong pinaputukan si 002. Sabay lipat naman ang eksena sa dalawa habang tumatakas. May tama ang paa ni 008 at inaalalayan ito ni 016. Matindi ang natamong sugat mula sa pagkahulog ng sasakyan sa bangin. Tuloy lang ang pagtugis sa kanila ng kalaban at gumanti nga ito ng putok hanggat naubusan na lamang ng bala ito. Nang nalaman ito ni 008, sinabihan niya si 016 na iwanan na siya at binigay niya dito ang baril upang may magamit sa pagtakas. Hindi naman nakasagot dito agad si 016. Sa tindi ng sagupaan mga toys, dito ako napabilib kay 002 Matindi talaga ang critical thinking na ito. Si 004 at 018 nga hindi kaagad na i-process Atin ko ngayon ang kasunod na kabanata. Makakaabot pa kaya si 018 para mailigtas ang dalawa o kung matutuluyan na bago pa ito dumating. Mga kulokoys, salamat sa panonood.